Uminom muna tayo. Maraming salamat, Chief. Bakit ka nga pumunta rito? Para bumili ng lupain? Ako si Pete. Taga-Potaram ako dati. Mula nung naging sundalo ako, bihira na akong makauwi. Gusto kong tulungan si General, kaya umuwi uli ako. Hindi ko maiwan ang pamilya niya, kahit wala na siya. Magiging maunlad ang taong tulad mo na marunong magpasalamat. Ano bang gagawin mo sa bibilin mong lupain? Gusto kasi yun ang anak ni General. Gagawin daw niyang farm. Matutulungan mo kaya akong humanap ng lupa? Oo naman. Kaya kong gawin yon. Buti nga kasi magiging kapitbahay pa kita. Anong pangalan ng sinasabi mong General? Si Mr. Samuel Sarayut Pichay. Oh, Serena! Bakit parang mainit ang ulo mo? Halata sa mukha mo eh. May nakasalubong akong mayaman at mayabang na lalaki. Parang gusto na niya akong sampalin ng pera niya. Bakit? Nasaan siya? Gusto mo sapakin ko eh. Tumigil ka, Kurt. Mamaya ikaw pa ang makulong niyan. Mayaman at mayabang? Sa tingin ko, si Daniel ang tinutukoy mo. Pati ikaw, nakilala mo rin pala si Daniel? Si Officer Pete. Kaibigan ni Samuel Sarayut Pichay. Nandito siya dahil magiging kapitbahay na natin siya. Papa, nandun din po ba si Uncle Pete? Makikita ko rin po ba doon ang matalik niyong kaibigan? Oo naman. Ang talas ng memorya mo ah. Uncle Pete. Kumusta po? Mabuti naman. Napakaganda mong dalaga. Hindi ka mukhang magsasaka. Sa hugis ng mukha mo, meron akong naalala. Si Serena nagmana sa mama niya. Hindi ko siya naging kahawig. Kaya pala. Hindi na rin ako magtatagal. Marami pa kasi akong dapat asikasuhin. Bukas, ilang kaibigan ng mga Sarayut Pichay ang darating mula sa Bangkok. Magiging abala ko. Sige. Ingat ka. O, paano? Bahala ka na sa lupa. Sige. Salamat. Alis na ako. Ingat po. Alam niyo, Papa, nakita ko si Uncle Pete ngayong araw na to. Tulad ng kwento niyo, napakabait nga po niyang tao. Gaya ng dati, iginagalang pa rin niya kayo at minamahal. Pero yung isang binata, yung inakala kong lalaking mabuting tao, yung mabait na kapatid na nakilala ko noon, tuluyan na po siyang nagbago. Wala akong mali kahit kailan. Kaya kong gawin lahat ng bagay. Si Daniel, ang pekeng tagapagmana ng Sarayut Pichay. Napakayabang niyang tao. Dahil sa kagagawa ni Uncle Perry, naging malayo na ang loob niya sa akin. Nabura na sa isip niya ang alaala ni Shelo. Imbes na alagaan niya ang kapatid ko, pinaniwala niya na makapangyarihan siya at pera ang pinakamahalaga. Ngayon, sa buong mundo, siya na ang kinamumuhian kong tao, Papa. Galit ako sa kanya. Para sa'yo. Salamat po. Kung buhay si Papa ngayon, siguradong malulungkot siya pag nakita niya kung paano winawaldas ng mga Sarayut Pichay ang kayamanan niya. Balang araw, sisingilin din sila ng karma.
Nalulungkot ka ba kasi bibili ng Sarayot Pichay ang lupang katabi ng lupa natin? Mas mabuting malapit tayo sa kanila para malapit tayo sa katotohanan. Mas delikado nga kung malapit tayo sa katotohanan. Di pa natin alam kung sino pumatay sa papa mo at kung sinong nagpapahanap sa iyo sa Banklong Pai. Kaya mo bang mangako sa akin na hindi mo ibubunyag ang tunay mong katauhan hanggat wala pa sa tamang panahon? 1 taon na lang at babasahin na ang testamento. Dadaling kita sa mansyon ng mga Sarayot Pichay para mabawi mo sa kanila ang lahat. Hindi po ako magpapadalos-dalos ng kilos. Kaya kong maghintay hanggang sa mabawi ko ang lahat sa mga Sarayot Pichay. Relax lang. Asintahin mo muna. Huwag kang maingay. Alam ko na yan. Astig! Narinig mo yung putok ng baril? Galing dun sa kabila. Baka merong namamaril ng ibon. Yaman na. Kunin na natin yung bunga. Wala kang minti, Serena. Bagsak lahat, oh. Dahil dyan, meron tayong makakain. Kurt, kanina, meron ding putok ng baril na mula doon. Parang minamamaril lang ng bibe o manok. Pakakatayin nila. Kunin mo na. Hoy! Ako ang may-ari niyan! Tinamaan ko! Akin yan! Dahil ako nakaasinta. Gamit ang hawak kong baril. Kailan mo pa yan inaasinta? Kanina pa niya inaasinta. Bakit? Ang totoo, yan din ang tinamaan ni Daniel. Ang totoo, sinungaling kayo. Tama na, Kurt. Hindi kayo nagkakaintindihan. May narinig din akong putok nung pagkalabit ko ng baril. Anong gagawin natin? Sabay pala kayong nagpaputok eh. Hindi imposible na. Sabay niyo lang na tinamaan. Walang dapat gawin. Ako ang unang nakabaril ng sugar palm. Kaya akin yun, di ba? Dali, pulutin mo na. Dali mo sa farm natin. Sige, subukan mo lang. Sasapakin kita. Sigurado ako na akin yan. Ako ang nakabaril. Sa school namin, ako lang ang sharpshooter. Lampa ka. Wala kang binatbat sa akin. Kaya paano mo yung tatamaan? Pinampoporma mo lang naman yata yung hawak mong baril eh. Ang yabang mo, ha? Nakakapikong ka na. Dito ka lang. Bitiwan mo ako. Tama na, Ivan. Akong bahala dyan mamaya. Ikaw naman, kung talagang sharpshooter ka, patunayan mo. Oh. Ba't padalos-dalos ka? Paano kung ako pala yung tinamaan? Eh, di patay ka. Oo nga. Bakit? Takot ka? Matatapos ang pagmamayabang mong tagapagmana ka ng Sarayut Pichay kung sasadyain ko na patamaan ka. Pakitang gilas ka na
Nagmamagaling na Daniel. Magkakaalaman kung totoong asentado ka. Sa ganyan kalayo, kapag tinamaan mo rin yung mga bunga, maniniwala akong sharpshooter ka, kaya sa'yo na lahat yon. Ang lapit naman. Wala yun sa akin. Sisiw yun. Naduduwag ka kamo. At bakit ako maduduwag? Kung nalalapitan ka dun, yun na lang. Sige nga. Kapag tinamaan mo yun, maniniwala na ako. Nakasing galing mo nga, itong si Serena. Tara na, Ivan. Akin na yung baril. Hoy! Ibaba mo yan, Kurt! Kurt, huminahon ka. Huwag ka papakita sa akin. Sorry sa abala. Huwag ka nga nagsasorry. Sinabi ng halika na. Huwag na huwag mong sasaktan si Daniel. Please lang. Bakit? Akin ang buhay ng Daniel sa Rayut Pichay na yan. Kung mabubuhay siya o mamamatay, ako lang ang dapat magpasya. Di ba sabi mo nung bata pa siya, mabait naman siyang tao? Bakit lumaki siyang salbahe? Baka mali lang ako dati. 8 years old pa lang ako na nagkasama kami. Hindi na siya ang dating kuya ko. Nalimutan na niya si Shelo. Hindi lang nakalimot. Naging masama pa ang ugali niya. Ang yabang niya makipag-usap sa kapwa. Umanda siya. Kurt, huminahon ka lang. Kahit kailan ayoko na minananakit kay Serena. Tama na. Sinabi ko na, di ba? Akin ang buhay niya. Uwi na tayo. Ba't ba nagkaganon siya? Sa pagtatanim, kailangan ng lupa at tubig. Kailangan nyo itong alagaan. Hanggang sa tumibay ang mga ugat. Dapat mahalin nyo. At ituring ninyo na matalik na kaibigan. Paglaanan nyo ng panahon at atensyon. Para naman tumibay ang inyong pagsasama. Gaya ng pag-aalaga ni Daniel at pagmamahal para kay Shelo. Hindi lang halata pero mahal din kita, Daniel. Oo, tama ka. May tanong ako, Papa. Doon po ba sa Bangkok, merong malawak na lupain para makapagtanim kami ng puno? Saka gusto ko po sana yung makakapaghabulan kami lagi. Balang araw, pagbalik natin sa Bangkok, uutusan ko si Pete na bumili ng malaking lupain. Yes! Para kayo ni Serena, makapagtanim at maghapong makapaglaro. Gusto ko rin ng kabayo. Gusto ko po maging cowboy. Alam niyo, Papa, ang Sarayut Pichay ang may pinakamalaking farm sa Bangklong Pai. Naniniwala ako na buhay pa si Shelo. Hinihintay ko ang pagbabalik niya.
para makapagtanim na kami. Dahan-dahan naman pa. Aray ko! Masakit? Sobra! Kung nasasaktan ka, huwag ka maging basag ulo. Si Daniel ang unang ng insulto. Lalaking pumapatol sa babae. Alam mo palang salbahe siya di wag mo nang gayahin. Hindi mo siya dapat pinapatulan. Baka lalo tayong maliitin nun dahil gumagamit ka ng dahas. Hindi ko na alam ang gagawin ko sa'yo. Si Chief na ang bahalang humarap sa kanya. Ha? Turuan niyo ako kung anong dapat gawin. Baka sabihin ng iba, hindi niyo ako pinapangaralan. Ang kulit mo talaga eh. Sirina! Tulungan mo ako! Nandito lang ako. Bakit ka sumisigaw? Luto na. Nilagyan ko ng gata yung palm fruit. Eto na, tikman natin Mukhang masarap. Ayan. Kain na. Para sa'yo, Chief. Salamat. Ito naman. Para sa akin. Masarap. Okay ba? Masarap yan. Di ba? Okay to ah. Marami pa kasi akong dapat asikasuhin. Bukas, ilang kaibigan ng mga Sarayot Pichay ang darating mula sa Bangkok. Magiging abala ko. Sige. Aalis muna po ako. Saan ka pupunta? Huwag mo na akong tanungin. Uy, hintay! Sama ako!